Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,819 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon at bumabagyo po talaga. Okay? Sige po, ang pag-usapan po natin today ay balik po tayo dyan sa lungsod ng Maynila. Okay? Yung lungsod ng Maynila po ay pinapangunahan yan ni Mayora Hani Lacuna. Okay? Grabe talaga, no? Ay, nako. Talagang tuloy-tuloy na si Yorme Isko Moreno sa mga tuloy-tuloy na si Yorme Isko Moreno para sa kandidatura niya sa pagdating ng eleksyon. Okay? Sinasabi nga nila dapat daw ay mag-giveaway, no? Paano siya mag-giveaway kung nangunguna siya sa mga survey? Ngayon, si Mayora Hani Lacuna ay nagpapasikat na sa gitna ng mga bagyo, no? Yan. Yung Karina ba 'yon o Chari, basta yung bagyo, no? Bago kay Enteng, no? Ay talagang sumulong naman siya sa baha. Ngayon ay maraming mga direktiba ang talagang ginagawa ni Mayora Hani Lacuna, no? Ay marami po siyang mga series of directives na at kaugnay sa mga bagyo-bagyo. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang na may bagyo, doon ka mag-i-issue ng mga directives? Bakit hindi bago bagyo? No, mas maganda po kasi ang mayora o ang mayor ay talagang forward-looking, no? Na-anticipate niya ang mga bagay-bagay. No? Kahit hindi naman perfecto, pero na-anticipate niya kasi taon-taon naman nangyayari yan eh. Di ba? Yung baha, yung bagyo, yung sa kuryente, yung sunog. O bakit hindi pa bago yun? No? Yun po ang sinasabi natin. Okay? O bakit hindi ba madaling linisan o linisin ang isang lugar years before or months before the bagyo? Yun po ang sinasabi natin. Bakit ang mga nagawa ni Yorme ay hindi na napagpatuloy? Dahil ganyan po ang mga politiko. Ganyan po ang sakit ng mga politiko, no? Hindi po nila i-maintain, no? Hindi po nila isusustain para yung legacy ng dating administrasyon ay wala. Katulad po diyan sa Pasig. Lawakan niyo lang po ang utak niyo, ha? Lawakan niyo lang po ang utak niyo. Bakit po ganoon? 'Di ba? Dahil ayaw nilang magkaroon ng legacy ang previous families, ang previous administration. Ganun po 'yon. Kaya utak lang ang gagamitin natin kahit diyan sa Maynila, okay? Sabi nila kuna, while Malacanang suspended government work in the National Capital Region effective 8:30 a.m., the skeletal manpower for offices that are concerned with calamities and emergency situations were maintained. Ay di salamat naman kung ganon. Pero hindi po ba trabaho nyo din yon? Talagang tapos yung discretion ng private offices ay doon na lang daw kung magsususpend sila ng trabaho hindi. Kasi nasa batas naman po yan na hindi pwede magpasaklaw ang pribadong sektor. Siyempre paano naman sila kikita, di ba? Nag-suspend din siya ng classes, pero nag-suspend na rin po ang Malacanang, di po ba? Tapos ayun nga po ang criticize yata ni Yorme Isko Moreno. Bakit po? Wala pa po ba suspension? Sabi niya sa kanyang Facebook. Kumakanta-kanta siya. No? Ito si Mayora mobilize all the 6 city-run hospitals along with the Manila Disaster Risk Reduction Management Office, MDRRMO, headed by Arnel Angeles. The Department of Engineering and Public Works under Engineer Arman Andres, and the Social Welfare Development Office headed by Rep. Pugoso. Yan. Okay. Kanya-kanya na silang no? Okay, the Department of Public Services was directed to assist the MDRR, ang haba naman kasi, and Engineering Office in clearing roads of fallen trees and all other obstruction in which may have been caused by flooding. Ito pa sinasabi natin. Since taon-taon naman yung bagyo na yan, bakit bago dumating yung hindi naman right away nandiyan na yung bagyo, di ba? Hindi po ganoon. Madalang po nangyayari 'yon, no? Days before
lalo na mga makabagong teknolohiya ngayon, di ba? Days before, meron na po yan. No? May mga abiso na po yan from Pag-asa DOST. At hindi lang po yan, worldwide, marami ka pong mahagilap na mga information or data with regards to weather or typhoon. No, bakit ganon? Di ba? Days before, tanggalin na yung mga tarpaulin. Putulin na yung mga sanga-sanga na yan. Hindi ba? Mas maganda prevention side. Kumbaga, yan po sinasabi natin. Kasi kung wala kang utak na prevention, ibig sabihin nun ay wala kang karapatan na maging mayor o leader ng isang syudad. Lalong-lalo na, lungsod ng Maynila, ito ay kabisera, kapitolyo ng Pilipinas. No? Katulad dyan sa Pasig, di ba? Bakit po bumabaha-baha pa rin? Ano po yung prevention? Ano po ang ginawa na mula noong 2019, 2022? 2019 ba siya umupo? Yes. 2019. Ano na po ginawa? Ayun po sinasabi natin eh. Ano po? Ang ginawa, City Hall. Yan. Pinabayaan yung mga walkway. No? Yung much of prevention na wala na. Yung po talagang gusto ng Eusebio. Pasensya na po, hindi po ako Eusebio. Hindi po ako binabayaran ng Eusebio. Pero yun po ang utak lang tayo. No? Lawakan natin ang utak natin. Hindi porket artista, anak yan ng artista. Anak yan ng artista. Okay? Ganun na lang. Hindi po. Lawakan po natin ang ating pag-iisip. Ito, ganyan din po sa Maynila. Sinasabi natin, ito, nagpapasikat na siya dahil talagang bumibisita-bisita na siya sa mga barangay, no? Diyan sa Tondo, sa Baseco, sa Puting Bato, at among others. Pero, ang maganda po sana sa isang mayor ay alisin mo, no? Alisin mo sila diyan sa estado na yan. Okay? Ibig sabihin, siguro hindi mo masusolve yan ng 1 year, no? Pero ibig sa tuloy-tuloy, katulad ng ginawa ni Yorme Isko Moreno. Pinano niya, no? Nagkaroon siya ng condominium diyan, para sa mga mahihirap. Talagang pina-feel niya na pwede kayong maging ganito. Tapos sabi pa naman yung emergency hotlines, pinaalala din ng Mayora, no? Talagang yung mga residente are advised to prepare for possible brownouts that may be brought about by moderate to heavy rains due to the tropical depression. Oo nga naman, 'di ba? Pero paano 'yun? 'Di ba dapat katulong ng mamamayang Pilipino ang ating 'di ba? Ang ating tawag dito, ang ating local government, no, para sa mga ganito, no? Dito sa Quezon City, 'di ba? Naghahanda sila. Kumbaga, before pa kaya ginagawa rin ng ng award ang Quezon City sa mga ganyang bagay. Ikaw, diyan sa Maynila meron ba? Diyan sa Pasig meron ba? Hindi po tayo nag-criticize per se, pero yun lang po ang sinasabi natin. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.